ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magbabalik na sina Lorena at CRD. Handa na si Lorena na buksan muli ang kaso ni na Attorney Meredith at Ino. Hindi siya papayag na hindi magbayad ang tunay na may sala. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nag-aalala pa rin si Lilet kay Sabrina. Tinawagan niya si Kurt para samahan siya na dalawin si Sabrina. Pumayag naman rin agad si Kurt at sa ospital na lang sila magkikita sa pagbabantay ni Lilet sa ICU. Nagising na si Sabrina. Matagal nang hinihintay ni Lilet na mangyari ito. Pinipilit ni Sabrina na magsalita. Ayaw pa sana ni Lilet na pilitin ni Sabrina ang magsalita dahil baka makasama sa kanya ito. Sa kagustuhan ni Sabrina na aminin na ang lahat, pinilit niya ang sarili na sabihin kay Lilet ang mga dapat nitong gawin para malaman ang gusto niyang sabihin. Itinuro na ni Sabrina kay Lilet kung saan matatagpuan ang ebidensya. Hindi nabanggit ni Sabrina kay Lilet na iwasang malaman ito ni Renan dahil baka maharang pa ito ni Renan at hindi matuloy sina Lilet. Nang hihina na si Sabrina, sinabi niya ang gagawin ni Lilet. Sa bahay, sa may living room rack, sa ilalim, may storage. May makikita sila dong makakatulong para idiin si Renan. Pero hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Sabrina ay unti-unti nang nauubusan ng hininga si Sabrina. Nahihirapan na si Sabrina hanggang sa namaalam na siya ng tuluyan. Hindi na kinaya pa ng mga doktor na i-revive pa si Sabrina. Pumanaw na si Sabrina. Maya-maya ay dumating na rin si Kurt. Inabutan niyang umiiyak si Lilet. Pinakalma ni Kurt si Lilet hanggang sa huminahon na siya. Sa kabilang banda, nagtatalo na naman ang mag-asawang Lorena at CRD. Gusto nang bumalik ni Lorena. Ayaw na niyang magkulong pa sa bahay nila para lang malimutan sila ng tao na ayon sa kagustuhan ni CRD. Hindi pa rin nalilimutan ni Lorena ang hindi magandang pagpanaw ng anak. Gusto niya ring tulungan ang dating kaibigan na makuha ang katarungan. Gusto ni Lorena na buksan ulit ang kaso ni Attorney Meredith. Magbabalik na ulit siya sa media. Nagalit si CRD. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan ng asawa ang gustong mangyari kaya sila nagtatago. Ayaw na ni CRD na mapag-usapan pa sila ng tao, lalo na ang dahilan ng pagkawala ng anak nila. Para sa kanya ay hindi to katanggap-tanggap at kahihiyan. Naniniwala na lang si CRD na may kinalaman talaga ang anak kung paano binawian ng buhay si Attorney Meredith. Pero hindi sumusuko si Lorena. Maniwala na ang lahat na may kasalanan ng anak niya sa pagpanaw ng dating kaibigan. Pero hindi siya. Hindi si Lorena. Hindi siya naniniwala na magagawa yon ng anak niya. Kung sino man ang gumawa ng masama sa anak niya, sigurado si Lorena na siya rin ang dahilan ng pagpanaw ni Attorney Meredith. Sa desisyon ni Lorena na babalik na siya sa media, ay kinagalit ni CRD. Ito ba ang paraan ni Lorena na makipagtulungan sa mga tao, lalo na sa mga taong pinutol na ang ugnayan sa kanila? Makikipag-usap si Lorena para makalkal muli at buhayin ang kaso ni Ino at Meredith. Nagtanong naman si CRD kung sino naman ang mga taong lalapitan ni Lorena para gawin lahat ng plano niyang ito. Nakatitig si Lorena sa kanya. Unti-unti niyang sinabi na si Lilet. Hindi na nabigla si CRD dahil noon pa man ay alam niyang bilib na si Lorena kay Lilet. Paliwanag pa ni Lorena, kay Lilet lang niya pinagkakatiwala ang kaso dahil sigurado si Lorena na magagampanan ito ni Lilet. Matalino at may puso si Lilet. Alam ni Lorena na hindi rin siya huhusgahan ni Lilet. Lalo pa na naging palaisipan kay Lilet ang huling sinabi ni Ino sa kanya
na hindi niya magagawang saktan at patahimikin si Atty. Mir. Nabasa ni Lilet ang pagiging sincero ni Ino. Inamin rin ni Ino na gusto niyang makatulong kay Lilet para matuklasan nila kung sino ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito sa nanay ni Lilet. Umaasa si Lorena na pakikinggan siya ni Lilet at sasamahan sa kasong ito. Dagdag pa rito, sinabi ni Lorena kay CRD na mas maraming dahilan si Lilet para siya mismo ang magbukas muli ng kaso ng nanay niya. Sa kabilang banda, nag-uusap ng maasinsinan sina Kurt at Lilet. Ikinuwento ni Lilet ang mga inamin ni Sabrina na dapat niyang hanapin sa bahay ni Sabrina. Makakakuha na sila ng ebidensya. Nabubuo na rin unti-unti ang mga hinala nila kay Atty. Alon. Seryoso ang bagay na ito dahil hindi aabot si Sabrina sa ganitong sitwasyon. Pinaninindigan ni Sabrina na gusto niyang sabihin ang mga nalalaman hanggat may hininga pa siya tungkol sa mga sikreto ni Renan. Naniniwala sina Kurt at Lilet na may kinalaman si Renan pero hanggang ngayon wala pa rin silang makuhang katunayan na magdidiin kay Renan. Naisip rin nila si Trixie, baka may kinalaman kina Renan ang gustong sabihin nito. Pinaalam na rin nila kay Trixie na nasa ospital sila dahil sa pagpanaw ni Sabrina. Nagulat si Trixie kaya nagmamadali na rin siyang makarating sa ospital. Samantala, hindi mapakali si Patricia. Hinayaan niyang makaalis si Trixie. Pero ano ang magiging kapalit nito? Sa sobrang kaba ni Patricia na isumbong siya ni Trixie, kina Lilet at Kurt, hindi niya matiis na hindi sundan si Trixie. Nangangamba si Patricia na baka umamin na si Trixie kay Lilet para makasigurado mabilis siyang sumunod sa anak niya para mapigilan kung sakali. Mga ilang sandali pa nga ay nasa ospital na rin si Trixie. Nakita agad siya ni Kurt at Lilet. Narito na pala si Trixie. Maaaring siya na ang sagot sa paghahanap nila sa katibayan ng sikreto ni Atty. Alon. Maya-maya ay tinanong agad ni Lilet si Trixie. Sabi niya, "Trixie, di ba sabi mo nung magkikita tayo, may sasabihin ka? Ano yon? Ano yung sasabihin mo?" Naghihintay si Kurt sa isasagot ni Trixie. Hindi nila alam na nakarating at nakasunod na rin pala si Patricia. Nakasilip agad at anumang oras ay nakahanda na siyang pigilan ang sasabihin ni Trixie. Pero hindi siya makaporma. Hindi niya kayang pigilan si Trixie. Nakikinig na lang siya. Natagalan naman si Trixie sa pagsagot. Nag-aalala siya dahil baka masira lalo ang pamilya nila. Oo nga at nagagalit siya sa mami niya ngayon. Pero hindi pa rin handa si Trixie na ilaglag ang mami niya. Sa isip niya, baka may pagkakataon pa na sumuko na lang ang mami niya at tuluyang magbago. Hindi niya rin pwede ilaglag si Renan dahil hawak rin ni Renan ang mami niya. Anumang oras ay aamin si Renan na si Patricia mismo ang nagpatahimik kay Atty. Mir. Hindi makakibo si Trixie. Nagdahilan si Trixie kina Lilet. Hindi niya natatandaan na may sinabi siyang sasabihin kina Lilet na parito siya para samahan ng ate Lilet niya sa pagbabantay kay Sabrina. Nabigla sina Lilet at Kurt. Nagkatinginan na lang sila. Ang tanging pag-asa na lang nila ay makita ang ebidensya na pinapahanap ni Sabrina sa kanila sa bahay nito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At pagkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.